Mayong aga sa aton nga tanan. Nagpasalamat kita sa Ginoo sang sininga tinion-liwat nga kita makapadayon sa pamalandong sa iyang pulong. Kani subong tion diri gyapon kita sa Book of Ecclesiastes. Kaya pagkabasahon ko diri sa chapter 7, the first 5 verses. The Word of God says, "A good man is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fools is in the house of mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools." May the Lord bless the reading of His Word. Ang makita naton diri nga pagpadumdum sa pulong sa Ginoo, nga luyag gid nga ipakita sa Ginoo nga ang makahatag gali sang insakto nga pagkabuhi sa aton is not the things nga gina-desire nato. But kung may ara pa nga luyag sa Ginoo i-desire naton to establish ourselves, of course amo na ang pagbutang naton sa pagtuo naton sa iyo. Napasad nga kabuhi, yung sa diin, ginahandom niya, nga ang aton niya nga kabuhi, mangin kalamutan gid si atubangan. Ang kalibutan, lain ang luyag nga iyaman nga i-emphasize, nga ang pag-establisar sa kabuhi isang tao, amo ang pangita o kung pakita sa bilog ng kalibutan kung anong may ara ka, kung sino ka sa sining kalibutan. But then, isa sa mga handom sa Ginoo sa aton, nga makita naton diri. Una-una gid nga ang kabuhi gali nga napasad sa Ginoo, amo ang kabuhi nga pinakamatawong sa tanan. Ang una nga makita naton diri, especially in verse 1, humble diri, "A good name is better than a precious ointment." Sa aton nga pagkabuhi, importante gid ang pangalan nga aton nga ginestablisar sa mga kalibutan. But if people would ask us about our name, ano ihan ang ilaman nga mahambal sa aton? Of course, ang una ginatanaw naton dra is the word honor. Amo nga tawag nga dungog. Nga bisan sa simple nga paghambal sa iyong pangalan, may ara man sang dungog sa silang pangalan. But then the Word of God would tell us the very simple thing nga aton nga makita diri about honor. Talking about honor sa aton nga galingon. Una-una gid, honor is better than luxury. In other words, a good name is better than a precious ointment. Ang preacher naghambal siya, ang ining writer sa Ecclesiastes. Humble niya gani sa Proverbs 22:1. Yung sulat ini ni Solomon, sabi niya, "A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold." Hindi matupungan, hindi malabawan sa kung anong manggad ang pangalan nga napasad sa Ginoo. Ang pangalan ng sa diin, ara ang pagtuo, ara ang pagkilala sa Ginoo. That people would say, si amo ni, amo gini siya. Matutom na siya nag-alagad sa Ginoo. Makita naton diri, we could not establish a good name, una-una gid kung wala kita kang tanan sa Ginoo. Bisan ano naton nga paninguha, ano nga pangabudlay naton, maybe mahambal ka, jutay lang ko napatay sang ako niya pagpaninguha para lang nga ma-establisar ko akong kabuhi. That people would give honor sa kung ano man ang ara sa akon. Kasi nga matiniyo. Pero abyan, ang pangalan nga ara sa Ginoo hindi matupungan sa kung ano man nga luxury nga tulok nato. In other words, ano ang sugpon sa iyong pangalan? Is it still sang imo pangalan nga sa diin kalibutanon nga pagpasidungog sa imo? O kung pangalan nga mahambal mo, it is
a name nga sa diin may ara sang dugang Kristohanon. Pangalan na Kristohanon, pangalan nga may pagtuo sa Ginoo, pangalan nga napasad ang pundasyon sa Ginoo. May mga bagay nga makita naton diri. Nga agin amo niyang pag-mention sa sining writer. Una-una, we have already seen the vanity of wealth. Nga ginhambal niya nga ang vanity sang manggad siya, we may live it for someone who is foolish. Ano nga paninguha naton, ano nga pangita naton sang manggad ayhan? But then magtaliwan kita sa sining kalibutan. Bisan gani ang mga hindi kakilala sa aton, ang mapulos ni. Ang mga tao nga wala nakilala sa Ginoo, ang magapulos ni. In Ecclesiastes chapter 2 verses 18 and 19, then I hated all my labor in which I had toiled under the sun, because I must live it to the man who will come after me. And who knows whether he will be wise or a fool, yet he will rule over all my labor in which I toiled and in which I have shown myself wise under. So kun aton bala nga tan-awon ambal ka baw kun balaan ko lang tani. But then kun imo diri nga tan-awon ang sa puntas ang sinablang verse sa verse 19, I toiled and in which I have shown myself wise under the sun. This also is vanity. Ang nagahambal sini, hindi niya tao nga hate niya ang manggad. Ang nagahambal sini, tao nga na-experience niya ang manggad. Na-experience niya ang luxury sa kabuhi niya. And yet nakita niya, it is all vanity. Kung tagaan ka sa kabuhi ang luxury sa sinumatin yun, salamat sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. But don't forget God. Hindi paglimti ang Ginoo. Hindi paghimuha nga Diyos ang luxury nga kabuhi. But make God as your God. Dayawa siya, pasalamati siya sa sina nga mga manggad na ginhatag sa Ginoo sa iyo. So muna ang mga reality. And second, unless God give us the ability to enjoy it, it is all for naught. In Ecclesiastes chapter 6, verses 1 and 2. Makita naton diri, ginhambal gyapon sang preacher, this is an evil which I have seen under the sun. And it is common among men, a man to whom God has given riches and wealth and honor, so that he lacks nothing for himself of all he desires. Yet God does not give him power to eat of it, but a foreigner consumes it. This is vanity, and it is an evil affliction. Luyag lang gid ipakita sa Ginoo sa aton. Wala gid kita sang may mabitbit sa tion na kita kuhaon sa Ginoo. And that is reality. Reality nga nagtuhaw kita sa kalibutan nga wala kita sang bitbit, wala man kita sang dala. And yet magabalik kita nga wala man sang bitbit, wala man sang dala. Kung may ara pa nga bitbito naton sa pila ka adlaw, amo na ya ang kabuhi nga wala sang katapusan tungod ning tuuhan naton ng Ginoo. Pagtuo naton nga sa saulihi sang kabuhi naton nagatuo kita sa Ginoo. Nga sa saulihi sang kabuhi naton nasapwan kita kag masapwan kita sa Ginoo nga matutom gyapon sa pag-alagad sa iya. You know, not only we have already seen the vanity of wealth, but a good reputation finds honor before God and man and benefits us after that. You know, sometimes ang reality wala, once ang tao ara na sa luxury, kakalimtan niya Ginoo. Nalimtan niya kung sino ang naghatag sa sinang luxury sa iya. And instead of thanking God, worshiping God all the time, ang iya gina-worship kung ano man ng luxury ang mayara siya. But you know, just as it did with the elders of the Old Testament, in Hebrews bala, makita naton ri in Hebrews chapter 11 verse 2, for by it the elders obtained a good testimony.
Madamo sa aton na mabatian nung kaisa sa sa television, may mga tao nga gina-abuse nila ang ini nga luxury nga mayara sila. And sometimes they use sang sini nga luxury sa hindi maayo. Ang luyag sa Ginoo sa aton bisan ano pang luxury ang hatag sa aton sa Ginoo sa kalibutan. We have to remember that He is the source of all that blessings. The more nga gina-bless kita sa Ginoo, the more nga maging faithful kita sa iya. The more nga tipigan naton aton testimony, and the more nga aton ipakita ang Ginoo kung sino siya, ano siya sa aton. Amo nang luyag sa Ginoo nga makita naton dre. Especially if our names are written in heaven. In Luke chapter 10, verse 11, verse 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your name are written in heaven. What a blessing. Nga ang Ginoo wala nagpabaya, ang Ginoo naghatag sa aton sang abundance beyond sa aton na expectation. Kasi nga kalibutan. Naging tagaan niya po kita sa gabuhi o sa katapusan because our name is written in the book of life. In Philippians chapter 4 verse 3, and I urge you also, through compassion, help this woman who labored with men in the gospel, with Clement also and the rest of the fellow workers whose names are in the book of life. You know, what we can do is, yes, if you have that luxury sang aton ng kabuhi, make use of that luxury for God's ministry. Gamita. Pagamit ikaw para sa bulaton sa Ginoo. At the same time, just share that blessing to others. Nga madamo pa ang malambot nga mga kalag, paagi sa silang abugay ang ginhatag sa Ginoo sa inyo. You know, the very purpose, why is it God made you like that? Made you to enjoy that luxury nga imo ginahandom lang sa una. Because una-una, luyag sang Ginoo nga mag-glorify siya sa imo nga kabuhi. Luyag sang Ginoo nga makita kung paano siya mag-work and how He is faithful in Holy Promise. Luyag nga makita sa aton, the way we respond sa sinaiya. The way we respond sa sinaiya nga blessing nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kung paano kita maging good steward sa silang pagpakamay. Kag kung paano ang ina nga abundance na ginhatag sa aton, mangin galamiton kita sa bulaton sa Ginoo. You know, to sum up sa sining nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. If the Lord will allow us to live that kind of luxury life, don't forget God. Gamita ang imo kabuhi, ang imo testimony sa pag-alagad sa Ginoo. Sa iya bulaton. Gamita ang inang mga pagpakamaayo na ginhatag sang Ginoo para sa iya bulaton. You know, let us always remember ang inaiyang mga butang ginpahulam lang sa Ginoo sa aton. Ginapagamit sa Ginoo sa aton, but ang iyagyapon na goal is to glorify Him. Don't use that luxury for your own benefit. Don't use that luxury nga maguba ang testimony sang Dios. Kaang imo kabuhi nga hindi na magamit sa pag-alagad sa Ginoo. Let us pray. Nga kabuhi ang ginatag sa Ginoo sa imo, gamiton gid sa iya bulaton. Kung paano kita magtinguha sa paglapot sang luxury nga kabuhi sa kalibutan, sobra kaglabaw pa nga pagtinguha nga kabuhi naton mapasan kag mapalapit sa Ginoo. Abyan kung wala ka pa sa kangtanan sa Ginoo, itugyan ang kabuhi mo. You have only one life, but make use of that life nga mangin instrumental, mangin blessing. Kaya ginakabuhi, masapwan nga matutong manag-alagad sa Ginoo. Matuna siya, alagara siya, himua siya nga matutuod ng Diyos sa kabuhi mo. Paagi sa imo pagtuo,
kag pagkilala sa iya nga imong Dios sa personal nga manuluwas. What we have, life nga may ara kita sa sining matinion. Gamito naton. Nga mangin paalagyan kita sang bugay sa Ginoo. Mapalinto naton ang pulong niya. Mapakita naton sa bilog nga kalibutan nga ini nga kabuhi. Napasad sa Ginoo, nagatuo sa Ginoo. Kabuhi nga matahom tungod bahin sang panimalay sa Ginoo. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imong pulong. Salamat sa pagpadumdum mo sa amon about sa kabuhi namon. Lord, kung may ara pa nga pinakamatahom, nga dungog, nga amon, nga mapasad, makabuhi, amo na ang kabuhi nga ara sa imo. Nagkilala, nagtuo sa imo. Hindi nga amon, handumon ang luxury nga kabuhi para nga ang dungog ara sa amon. But having you in our lives is the most important thing. To establish that honor, knowing, Lord, nga kami nag-alagad, nagatuo sa honorable God, nga hindi matupungan sa bisan sino. Pakamayo yung pulong sa among tagipusoon. In Jesus' name I pray. Amen.